Iba si Lord magdisiplina. Kapag musimang ka, ikaw Kristohanon, kasala ka, nga di ka maghinulsol sa imong sala, iba si Lord. Ang unang buhato sa Ginoong padungog-dungog na siya. Kabantay mo kapag nakasala mo, na ay mga reminder sa Facebook inyong makita. Pag ikaw nga, si Lord yun nag-istorya sa ako, igo kayo ko sa Facebook shared post, Then, or di naman kaya ato ka sa TikTok. Pag ato sa TikTok na ay nagwali dito ba nga igo, pud ka. Marimanig ka nga mauni, si Lord yun ni. Or kaya naman wala mo ga Facebook or wala mo ga TikTok. Pag biyahe ninyo patulong sa eskwelahan or sa trabaho, kabantay mo na ay mga karatula ba nga, God is good. Touch day kagamay. Tinuod yun ba, God is good. Marimain ka ba? Na ay mga soft signs na ginahatag si Lord. Then later on, dahil kapag di ka madalaan ng soft signs, kabantay mo ana, na mauna ginihinungdan, di gaba-gabaan na ta amat-amatan. Or di naman kaya kung estudyante ka, tungod kinakasala ka, wa ka na balik sa Ginoo, nagkabagsak-bagsak na ka. Kapag layo na mo sa Ginoo, makaingon na yun mo nga murag nagyud kog scores. Pero kapag di yun ka madalaan ng moderate nga disiplina ni Lord, diri mo Lord ang pinakalisod sa man. Kapag gahi katubangan sa Ginoo, He'll give you over to Satan. That's written in the book of Romans. Talagsa na, sakit ka. To the point nga, pag nagsakit ka, di na nga makatawag sa Ginoo pa sa inuwa ko, Lord, kasala jud ko. Kung di man ka nagkasakit, disgrasya. Kabasa mo anak nga verse sa Romans. So He gave them, He turned them over to Satan. Nga naman, kay di man ka madala sa reminder sa Ginoo. O karon nga si Satanas na ang ga-influensya sa imong kinabuhi, magkalisod-lisod na ka, disgrasya dito, kalisod diri, kalisod dito. Gialaw sa Ginoo nga mahitabo na sa imo so that you would understand that you need God. Kaya nga naman, nawala ka sa life of obedience.